Magandang gabi po mga kapatid. Salamat po sa Panginoon sapagkat ngayon pong unang Miyerkules ng gabi ng March ay tayo po ay magkakasama para atin pong purihin ang Panginoon, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan, pag-aralan ng kanyang salita at magpanalanginan po tayo ulit sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pagtugon niya sa atin pong mga panalangin, patuloy na pag-iingat niya sa bawat isa. Kumusta na po kayo? Kumusta na ang inyong mga kalusugan? Kumusta na po ang inyong ginagawa sa bawat araw? Ang akin pong panalangin, ang kanyang salita ay patuloy na nagiging gabay natin, patuloy na nagbibigay ng lakas at kaaliwan po sa bawat isa sa atin sa paglipas ng mga araw. Sa atin pong pagpapatuloy, atin na pong buksan ang ating mga Bibles sa Luke chapter 23 verse 34. Luke 23 verse 34, ang sabi po dito, Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." And they divided up his clothes by casting lots. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong patuloy na pag-iingat sa amin. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na nakakakita ng amin po mga suliranin, ng amin po mga pinagdadaanan sa bawat araw. At salamat din po sapagkat alam mo kung paano ito aayusin, paano mo kami bibigyan ng karunungan at lakas para mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok na ito. Sa pag-aaral namin ng inyong salita, muli Panginoon, gamitin mo ito para maging lakas namin, magbigay sa amin ng kasiglahan sa patuloy po na aming pamumuhay. Salamat po Panginoon at nawa ay samahan mo na kami sa aming pag-aaral. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Meron pong dalawang magkaibigan na sila po ay naglakad sa disyerto. At sa kanila pong paglalakad, sapagkat napakainit nga po, yung kanilang baong tubig ay paubos na ng paubos. Hanggang sa nung kakaunti na lang po ang tira, sila pong dalawa ay nagdiskusyon kung sino ang dapat huling uminom. At sa kanilang pagdidiskusyon, sila po ay nag-away na hanggang sa sinampal po nitong kaibigan na ito yung kanyang kaibigan. Ngunit ang kaibigan na ito na sinampal ay hindi umimik, kundi ang kanyang ginawa, kumuha siya ng maliit na patpat at nagsulat siya sa buhangin. At ang kanyang sinulat ay, "Today, my best friend slapped me in the face." And then after that, sila ay naglakad hanggang sa makakita sila ng isang oasis, mga puno na may tubig. Kaya sila ito ang tuwa at sila ay dumive doon sa tubig na yun na para bang swimming pool. At itong sinampal, hindi pala ito marunong lumangoy. Kaya siya ay unti-unting lumulubog. At nung makita ito ng kanyang kaibigan, siya ay dumive at sinagip itong kanyang kaibigan na ito. At nung siya ay maiahon doon sa tubig, itong kaibigan na ito na iniligtas ang buhay ay kumuha ng isang bato at iniukit niya ang ganitong mga salita, "Today, my best friend saved my life." At nung makita ito nung kanyang kaibigan na sinulat niya ito, ay nagtaka siya at nagtanong, "Bakit nung sinampal kita, sa buhangin mo isinulat? Pero ngayong iniligtas ko ang buhay mo, iniukit mo siya sa bato?" At ito po ang kanyang sagot. Ito ang sagot ng kanyang kaibigan, "When someone hurts you, write it in the sand, where the winds of forgiveness can erase it. But when something is done for us, out of love, engrave it in stone, where the winds of forgetfulness cannot erase it." Napakaganda po ng ginawa ng kaibigan na ito. Pagka ikaw ay ginawa ng masama, isulat mo sa buhangin para ito'y burahin ng pagpapatawad. Kung ikaw naman ay ginawa ng mabuti, iukit mo ito sa bato para hindi ito mabura ng pagkalimot. Kung atin pong susuriin ng maigi itong kwentong ito'y tungkol sa pagpapatawad. Di po ba? At alam po ninyo, ang isa sa pinakamahirap gawin sa mundong ito ay yung magpatawad. Lalo na kung napakalaki, napakarami at napakasakit ng ginawa sa iyo ng mga kaibigan mo, kakilala mo, ng mahal mo sa buhay. Ngayong gabi mga kapatid, itong ating pag-uusapan ay tungkol po sa pagpapatawad.
Dito ay pinakita ng Panginoon ang halimbawa ng pagpapatawad. Kaya pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong gabi, Jesus prayed for His enemies. Jesus prayed for His enemies. Pinanalangin ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga kaaway. Na-experience nyo na po ba na ipanalangin ang inyo pong mga kaaway, yung mga tao na wala nang ginawa kundi inisin ka, no? Sirain ang iyong araw. Marahil ang prayer natin ay sana mawala na siya sa buhay natin, sana ay kunin na siya ni Lord. Pero hindi po yan ang nilalaman ng panalangin ng Panginoong Hesukristo. Kung mababasa po natin itong bahaging ito na atin pong pag-aaralan, ito po ay panahon na ang Panginoong Hesukristo ay ipinako na sa krus. Pagkatapos ng matinding paghihirap, pagkatapos ng matinding pagtutorture sa kanya, pinalo siya, sinampal siya, sinuntok siya, at siya ay pinutungan ng koronang tinik, tapos pinagbuhat siya ng krus. Na hindi ko alam kung mga 1 o 2 kilometro, papunta doon sa Golgota, para doon siya ipako sa krus. So, dugon-dugo ang kanyang katawan, sira ang kanyang katawan, pagod na pagod siya, marahil ay nauubusan na siya ng hininga dito. Pero ang unang lumabas sa kanyang bibig ay itong nakalagay sa verse 34, Habang pinapanood siya, habang pinagtatawanan siya, habang siya ay inaalipusta ng maraming mga tao, ito ang lumabas sa kanyang bibig. Ang sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Patawarin mo po sila, Panginoon. Patawarin mo po sila, Ama, sapagkat hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Kung tayo po ang naandun, kung tayo ang nakaranas sa nangyari sa Panginoong Hesukristo at tayo ay may kapangyarihan, ano po kaya ang ating gagawin? Ang punto ko po ngayong gabi, kung mayroong tao na may karapatan at may kakayahan na gumante, yun po ay ang Panginoong Hesukristo nung siya po ay nagkatawang tao dito sa lupa. Ngunit hindi niya po ginawa yun. Kung maalala po ninyo, nung siya ay hinuli sa Garden of Gethsemane, at itong si Peter ay pinagtanggol ang Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng pagtagaan niya sa tainga noong isang alipin ng high priest. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ibalik mo yung tabak na yan sa kaluban mo, Pedro, sapagkat kung gugustuhin ko, ay pwede ako humingi ng tulong sa Ama at magpapadala ang Ama ng legions of angels para ipagtanggol ako. Pero hindi ko gagawin yun sapagkat hindi yun ang plano ng Diyos. Hindi yun ang nakasulat. Hindi ako gaganti para matupad ang nakasulat sa prophecy. Pero yun nga, nakakagulat ang binanggit ng Panginoong Hesukristo dito sa krus nung siya po ay ipinako. Lagi po natin itong pinag-aaralan every Holy Week or Holy Friday. Ngayong buwang ito ay gugunitain natin ang ginawa na sakripisyo ng Panginoong Hesukristo 2,000 years ago. At yun nga, madalas ay napapag-aralan natin yung 7 last words ni Christ dito sa krus. At ito nga po yung first word niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. So forgiveness, ano ba ang kahulugan ng forgiveness? Ang sabi po sa allaboutgod.com, ang practical na kahulugan daw po nito ay giving up my right to hurt you for hurting me. Giving up my right to hurt you for hurting me. Kumbaga, hindi ako gaganti sa kabila ng sinaktan mo ko. At sa Greek po, kung itatranslate natin, ito sa English, ang ibig sabihin po ng forgive ay to release or to cancel the debt. Palayain or burahin ang pagkakautang, tanggalin ang pagkakautang. So parang ang picture po niyan yung isang notebook na punong-puno ng lista ng utang mo. Pagka ikaw ay pinatawad, ang gagawin ay pupunitin yung lista na yun at itatapon sa malayo. Para pag tiningnan ulit yung notebook,
wala na doon ang mga utang mo. Okay? So yun po ang ibig sabihin ng forgiveness at ito po ang ibig sabihin ng ipinanalangin ito ng Panginoong Hesukristo. At sa gabing ito, nawa ito rin po ang matutunan natin sa ating pong buhay, yung magpatawad. Totoo po na maraming mga tao ang araw-araw ay nananakit sa atin, nang iinis sa atin. May mga tao na ayaw nating makita, makausap. Sa Facebook, may mga tao na hindi natin ina-accept as friends, or ina-unfriend natin sapagkat ayaw natin sila. Nawa ang salita ng Diyos ay magbago ng takbo ng ating isipan at ng ating pong pananaw sa mga tao na ganito, sapagkat itinuro ng Panginoon sa atin kung paano tayo magre-react pagka may mga namit tayo na mga difficult people. So dito po, sa panalangin ito ng Panginoon, may tatlong dahilan bakit pinag-pray niya ito. Itong pagpapatawad sa mga kaaway niya, sa mga tao na nanakit sa kanya. At nawa ito rin po ang maging nasa puso natin, kung kaya tayo po ay magpapatawad. Ang una, he practiced what he preached. Ginawa niya kung ano yung kanyang ipinangaral. Kung babalikan po natin ang Matthew chapter 5, yung Sermon on the Mount, Matthew chapter 5, verses 43 to 44, ang sabi dito, "You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you." Okay? So itong sabi ng Panginoon, ang kasabihan, ang practice natin ay love your neighbor and hate your enemies. Pero iniuutos ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo ngayon, love your enemies. Napakahirap ng utos na ito, Napakahirap ng paalaalang ito noon, At naniniwala ako na hanggang ngayon, kahit ito ay ating maririnig paulit-ulit, ay talagang mahirap gawin ito. Madaling sabihin, pero napakahirap gawin. Kaya ipinakita ng Panginoon, dinemonstrate ng Panginoon kung papaano ito gagawin na sa kabila ng matinding paghihirap na naranasan niya, ito pa rin ang kanyang ipinanalangin. Pero hindi naman po ibig sabihin na hahayaan na lang natin silang saktan tayo. Kumbaga i-ignore na lang natin, Tandaan po natin ito sa Romans chapter 12 verses 19 to 21. Meron pong paalala si Apostol Pablo. Sabi po dito, "Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good." So, kabaligtaran lagi ang dapat nating gawin kung sinaktan tayo, kung tayo ay sinabihan ng mga masasakit na salita, ano ang ating igaganti? Ang sabi dito, if he is hungry, feed him. So, ang ibig sabihin nito, kung negative yung binigay niya sa'yo, positibo yung iyong isagot. At ito po ay effective. Sapagkat ganito po ang mangyayari. Kung sinabihan ka ng negative, tapos sagutin mo rin ng negative, or kung sinabihan ka ng masakit na salita, tapos gumanti ka ng masakit, o kaya sinaktan mo siya, ang mangyayari po ay magagantihan kayo hanggang sa magkasakitan na ng husto. Pero, kung halimbawa ikaw ay sinaktan, tapos ginawan mo siya ng mabuti, yun po ay matitigil. Magkakaayos po kayo. At sabi po dito, ang Panginoon ang gaganti para sa atin. At alam natin na pagka ang Diyos ang nakipaglaban para sa atin, yun po ay pulido, sapagkat kung tayo po ang gaganti, hindi natin alam kung papaano, pero ang Panginoon, dahil sa sinabi niya sa kanyang pangako, yun po ang mangyayari. Kaya tayo po mga kapatid, in the light of this verse, sa Romans chapter 12,
Ang sabi sa verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So sa gabing ito, sino po yung mga tao na talagang nahihirapan tayo na patawarin, kausapin, no? Kung titingnan natin ating mga puso ngayon, ano-ano po ang nilalaman yan, no? May galit po ba dyan? Meron po ba tayong puot sa ating pong puso? Ang Panginoong Jesucristo, He has all the reason, He has all the right, and He has all the rights, He has all the power to retaliate. Pero nagpatawad po siya. Siguro sabihin natin, Diyos yun, no? Ako tao lang. Kaya nga kung ang Diyos nakapagpatawad siya, lalo na tayo, mga kapatid. At tandaan po natin ito. Sa totoo lang, hindi talaga natin kaya magpatawad. Pero since ito ay iniutos sa atin ng Panginoon, ang ibig sabihin nun, tutulungan niya tayo, bibigyan tayo ng lakas para gawin ang mga bagay na ito. Muli, bakit niya ito ipinanalangin? No? Para ipakita sa lahat, sa atin, na yung kanyang ipinapangaral ay kanyang isinasagawa. At bilang mga mananampalataya, napakahalaga din po nun na yung ating pinapangaral, no, lalo na sa pagpapatawad. Okay po, so yun ang number 1. Ang number 2 na dahilan kung bakit po ito ang pinanalangin ng Panginoong Jesucristo, hindi lamang He practiced what He preached, but He fulfilled what He promised. No? Kanyang tinupad kung ano yung kanyang ipinangako. Ito pong panalangin ito po'y pagpapakita na ang Panginoong Jesucristo ay namamagitan sa Diyos at saka sa atin. Kumbaga siya ang ating padrino, siya ang ating attorney. Siya nakikiusap sa Diyos Ama na tayong mga makasalanan, sila na nagkasala sa Panginoon noon, ay patawarin ng Diyos Ama. At ayon sa Isaiah chapter 53 verse 12, 700 years before na mangyari po itong pagkapako sa krus ng Panginoon, sabi po na Isaiah, therefore I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death, and was numbered with the transgressors, for he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. Okay? So, ang sabi dito sa last part, for he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. No? Siya po ay yun nga, naging tagapamagitan. No? Lahat ng mga makasalanan, no? Namagitan siya sa Panginoon. Ipinag-pray niya itong mga makasalanan na ito. At yun nga po, kung titingnan po natin, hindi lamang ito yung mga taong nagkasala sa kanya noon, kundi hanggang sa ating ngayon, no? Ito pong pagpapatawad ng Panginoon ay mararanasan din po natin. Ang sabi pa po sa Psalm 86 verse 5, you are forgiving and good, O Lord, abounding in love to all who call to you. Okay? So, dito po sa talatang ito, binabanggit na ang Panginoon, siya po ay magpapatawad sa atin. Dahil po sa sakripisyo, dahil sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, nagkaroon po tayo ng access sa Diyos Ama. Nagkaroon tayo ng access sa langit. At ito pa, nagkaroon tayo ng kasiguruhan na pag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, tayo ay kanyang patatawarin because of the Lord Jesus Christ. Dahil siya ang ating mediator, siya ang ating tagapamagitan. At yun po ang katuparan ng pangako na ito, no? Sa Psalm 86 at saka sa Isaiah chapter 53. Salamat sa Panginoon sapagkat siya ang gumawa ng paraan para magkaroon po tayo ng kapatawaran sa ating po mga kasalanan. Sapagkat gaya ng alam po natin na pag-aralan natin sa salita ng Diyos, because of our sins, no, tayo pong lahat ay mapapahamak, tayo po ay pupunta sa impyerno at hindi natin kayang iligtas ang ating pong mga sarili. Hindi kaya ng mabubuting gawa, hindi kaya ng mga religions, no? Hindi kaya ng kung sino man na leader ang nailigtas po tayo, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang sa pamamagitan lang ng kanyang sakripisyo
sa kanyang pagkamatay, doon sa krus ng Kalbaryo at pagkabuhay na maguli. Doon lamang tayo mga kapatid makakaranas ng kapatawaran at kaligtasan kung sasampalataya tayo sa ginawa ng Panginoon na ito. Kaya yun po ang pangalawa na dapat nating tandaan. Bakit pinag-pray ng Panginoon itong kanyang mga kaaway? Bakit ganito? Bakit forgiveness ang kanyang hiningi sa Diyos Ama? Una, to show us that He practiced what He preached. Second, He fulfilled what He promised. Kaya ang bawat isa po sa atin ay makakaranas ng kapatawaran kung tayo po ay hihingi ng tawad sa Panginoon. Ang pangatlo at ang panghuli, hindi lamang He practiced what He preached, He fulfilled what He promised, He provided what we needed. Kaloob niya ang ating pong pangangailangan. Our greatest need, mga kapatid, ay forgiveness. No? Because our greatest problem is sin. No? Tayo po ay laging sumusuway sa Panginoon. Hindi natin sinusunod ang kanyang mga utos. In fact, ang sabi pa sa Romans chapter 3, walang nag-iisip sa Diyos. No? Walang naghahanap sa Diyos. Lahat ng ating iniisip ay kung ano yung makakapagpasaya sa atin na madalas ayun po ay taliwas sa gusto ng Panginoon. At yun po ay makakapagpahamak sa atin. Noong pinanalangin po ito ng Panginoong Jesucristo, habang siya po ay nakapako dun sa krus, ay ipinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin ang kapatawaran na kailangan po natin para tayo ay maligtas doon po sa tiyak na kapahamakan. At habang nabubuhay po tayo dito sa lupa, ay mapagtagumpayan po natin ang mga bagay na pipigil po sa ating pong paglago at pagtupad sa kalooban ng Panginoon. At madalas yun po ay, yun nga po, yung galit, no? Yung unforgiving spirit. And sometimes hindi lang tayo galit sa mga tao na nananakit sa atin, even in ourselves. No? Galit din tayo, hindi natin mapatawad ang ating mga sarili dahil sa mga ginawa natin in the past. And you know what? Satan is using them, no? Para pigilan tayo na lumapit sa Diyos. Lagi niyang ibinabalik sa atin yun, yung mga kasalanan natin. At ang ating konsensya, inuusig tayo. Pero napakaganda po ng ginawang ito ng Panginoong Jesucristo. Nung inihingi niya tayo ng tawad sa Diyos Ama, na nagpapakita na yung kakulangan natin at yung pangangailangan natin ay pinunan na ng Panginoong Jesucristo. Kaya kahit gaano kadami, kagrabe ang ating pong mga ginawang kasalanan, kung ito'y ihihingi natin ng tawad sa Panginoon, kaya niya po tayong patawarin. Yan po ang pangako ng 1 John chapter 1 verse 9. Hindi niya lang tayo papatawarin, kundi lilinisin niya sa lahat ng kasamaan. So, ang una po na prinubide na kailangan natin yung forgiveness sa ating pong mga sarili. No? Pinatawad tayo ng Panginoon dahil sa Panginoong Jesucristo. And then, ang pangalawa na gusto ko pong makita natin na pinagkaloob na pangangailangan natin, hindi lamang forgiveness to ourselves, but sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Okay, ulitin ko po, ano? Ang sabi dito, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. So, ang pangalawa na pinagkaloob sa atin na pangangailangan natin ng Panginoon ay hindi lamang God forgave us, but God has given us the ability to forgive others also. No? Dahil sa Panginoon, may kakayahan tayo magpatawad ng iba. Dahil pinatawad tayo, dahil naranasan natin ang pagpapatawad ng Panginoon, tayo po ay may kakayahan din sa lakas at biyaya ng Diyos na magpatawad din ng iba. Ang sabi nga ng isang quotation, we forgive not because we are loving and forgiving. We forgive because we are loved and forgiven. May kakayahan tayong magpatawad, magmahal sapagkat naranasan natin sa Diyos yung pagmamahal at
pagpapatawad. Kumbaga may basis na tayo, may inspiration na tayo to do it. Hindi lamang tayo inutusan ng Panginoon, kundi binigay niya rin tayo ng strength, ng ability to do it. Kaya kung sakali sa gabing ito, pag ini-imagine ninyo yung mga tao na kinakagalitan ninyo, yung mga taong nanakit sa inyo, na iniisip nyo ay hindi ko yata kayang patawarin ang mga taong ito. Or ang inyong sarili, parang hindi nyo mapatawad ang inyong sarili. Or pag tumitingin kayo sa inyong mga sarili, para bang napakasama natin, no? Hindi nyo kayang mapatawad. Tandaan nyo po itong talatang ito. No po, dito sa Ephesians chapter 4 verse 32. God has given us the ability to forgive, no? Because He has forgiven us. Kaya mga kapatid, ngayon pong gabi, nakita natin yung tatlong dahilan kung bakit ipinanalangin ng Panginoon ang kanyang mga kaaway. Ang nilalaman ng kanyang prayer ay forgiveness, no? Hiningi niya sa Diyos Ama na patawarin sila. Okay? Na patawarin tayo. Because, first, to show us that He practiced what He preached. That He fulfilled what He promised. And He provided what we needed. Sa gabing ito, mga kapatid, magkakaroon ng kapayapaan ang ating pong mga puso. Makaka-move forward po tayo. Mag-i-improve, uunlad ang ating pong buhay kung tayo po ay matututo na magpatawad katulad ng Panginoon. At gaya nga po ng napag-aralan natin, kaya nating gawin yan sapagkat naranasan natin ang forgiveness na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, kaya din po natin na magpatawad. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa aming napag-aralan ngayong gabi. Ito po ay napakahirap na topic, napakahirap na gawin. Talagang ang amin pong sistema ay sumisigaw ng pagganti sa mga sakit na amin pong naranasan. I pray, Lord, na sa gabing ito, sa halimbawa ng Panginoong Hesukristo, kami po ay inyong palakasin. Kami, Panginoon, ay bigyan mo ng katatagan. Bigyan mo kami ng inspirasyon to forgive others. At makita namin ang pakinabang, ang kapayapaan at kalayaan na meron sa aming kalooban kung kami po ay marunong magpatawad. Salamat po sa inyong salita. Sa biyaya mo, Lord, tulungan mo kami na may angkop ito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon at magandang gabi sa bawat isa.